kahit sinasaktan mo ako ng ganito, ikaw pa rin ang nasa puso ko. Hanggang sa mamatay ako. Pinabababa mo lang, Layo. Ang pagtingin nila sa atin. Ipinapangako ko sa inyo. Ito na ang huling paglapit ko sa mga Enriquez. Aalis tayo dito at makikipagsapalaran sa ibang lugar. Mababayaran ho natin sila, Itay. Maliban kay Estela, kayo lang dalawa ni Ruben ang nandun. Kung hindi ikaw ang pumatay, si Ruben ang pumatay! Maaari bang ituro mo sa amin kung sino ang nagnakaw ng iyong jeep? Siya po. Obsessed si Ruben kay Stella. At gagawin niya ang lahat para makuha lang ang gusto niya. Ang mga fingerprint na nakuha namin ay ang mga fingerprint ni Mr. Morales. Papatayin daw po niya ako kapag di ko sila iniwan ni Stella. Nang iniwan mo sila, meron pa bang ibang taong naroroon liban sa kanilang dalawa? Wala na po. Further questions, Your Honor. Order to court! Silencio! Maaari niyo ho bang isalaysay ang pagkakakilala ninyo sa nasasakdal? Matalik na kaibigan ng anak ko si Ruben. Inaanak ko yan. Katunayan ay parang tunay na anak ang turing ko sa kanya. Go on, Mr. Enriquez. Nang maparalisa ang kanyang ama, kinuha ko si Ruben bilang foreman sa azucarera upang kako nang sa ganon ay kahit papano makaraos ang kanyang pamilya. At kumusta naman bilang trabahador si Mr. Morales? Mahusay si Ruben. Masipag. At kahit na hindi nakatapos ng kolehiyo ay madaling matuto. Matalinong bata si Ruben. Kaya lang, ano, Mr. Enriquez? Kaya nga lang nitong bandang huli ay nahuli siyang naglalabas ng asukal nang walang pahintulot. Pagnanakaw ho ba ang ibig niyo sabihin, Mr. Enriquez? Ito ba isa sa mga dahilan kung bakit ninyo pinatalsik sa azucarera si Mr. Morales? Hindi totoo yung sinasabi mo. Hindi kayang gawin niya ng anak ko! Sama-sama ninyo! Order! Inabitawan niyo! Wala kayong kasinsama! Mga walang iya kayo! Mga hayop! Magsama-sama kayo lahat! Mga hayop kayo! Magsama-sama kayo! Mga hayop kayo! Mga wala kayong kaluluwa! Dala ka ng mga delata, ng mga damit, ng tuwalya, tsaka Kamusta na ang Enrique? mabuti ang kalagayan niya. Hindi na lang kita nang babasahin. Agnes, tapatin mo ako. Kamusta na ang inay? Hindi naman siya pinababayaan. Agnes,
Mahal mo ba si Stella? Kaibigan ko po si Stella. Minahal mo ba si Stella? Hindi po. Hindi. Maganda si Stella. Mr. Morales, nakikilala mo ba ang music box na ito? Opo. Sino may-ari nito? Si Stella ho. Natatandaan mo ba kung kanino galing ito? Sa akin ho. Hindi ba ang buong katotohanan na ikaw ang una nakakilala at nagkagusto kay Stella? Pero nakilala niya si Rafi, ang matalik kong kaibigan, na siyang kanyang inibig at pinakasalan. Hindi ba, Mr. Morales? Mr. Morales, I need to hear your answer. Opo. Nalabis mong pinagdamdam. Nirespeto ko ho kung ano man ang naging desisyon ni Stella. Ang ibig ko sabihin ay hindi ka man lang nakaramdam ng katiting na selos o inggit. Hindi ba, normal lamang sa isang taong nagmamahal na makaramdam ng ganong klaseng emosyon. Hindi ba, Mr. Morales? Opo. Kaya nung sila'y makasala, hindi ka pa rin tumigil. Minsan nagkaroon ng hindi pagkakaunawa ng mag-asawa, ay hinimok mo si Stellang lumayas at sumama sa iyo at iwanan si Rafi. Hindi lamang natuloy ito dahil nagbago ng isip si Stella. At inamin niya sa iyo na hindi niya maaaring iwanan ang lalaking kanyang inibig. Hindi totoo yan! Si Stella ang humingi ng tulong sa akin, hindi ko siya kinalakas! Hindi totoo yung mga pinagsasabi ko! Order! Silence! Mr. Morales, you will address this court only when asked. Attorney Marquez, saan pa patungo ang pagtatanong na yan? Your Honor, I am merely trying to establish motive. Maraming maaaring iturong motibo kung bakit magalit at maghiganti si Ruben Morales sa pamilya Enriquez. Una, ang pagpatanggal sa kanyang trabaho. Pangalawa, ang pagpapalayas sa kanyang pamilya mula sa kanilang tahanan. Pero ang lahat ng iyan ay hindi sapat na dahilan upang patayin ni Ruben Morales si Stella Enriquez. Ang tanging natitirang motibo ay ang motibo ng isang pusong sinugatan. Maliwanag na si Stella ay biktima ng tinatawag nating crime of passion na maaaring gawin lamang ng isang lalaking umibig ng labis, ng isang lalaking hindi marunong tumanggap ng pagkatalo sa pag-ibig, ng isang lalaking kagaya mo, Mr. Morales. Hindi ako mapatay kay Stella! Hindi ko mapapatay si Stella! Kaibigan ko si Stella! Hindi ko mapapatay si Stella! Kaibigan ko si Stella! Objection overruled. Hindi ko mapapatay si Stella! Marge, nasisira ka ba ng bayat? Look at yourself! Ano ba nangyayari sa'yo? Hindi ka daw kumakain. Puro alak ka naman ng tiyan mo. Akin. Yan! Ayun lang ang tunay ko kaibigan eh. Sila nakikiramay sa akin. Hindi nagbabanta. Hindi nalulumbat. Shut up! Ayusin mo yung sarili mo. Araw-araw pinag-uusapan ng pamilya natin. Pag may nangyari sa'yo, isa ka pang dagdag sa problema ko. Isipin mo naman ng papa mo, tatakbo siya sa eleksyon. I'm warning you, Marge. Ma, bakit ganun? Ang daming masamang tao. Bakit ganun ba? Sumasama ako. Bakit ganun? Ang naman na ng buhay ko. Ang naman na ng buhay ko, ma. Gusto ko lang naman. Gusto ko lang naman sa kaibigan eh.
your mind. Ma! Please. Ma, gusto ko na naman mahalin ako eh. Bakit ganito? Huwag mo ko iwan. Mama, huwag mo ko iwan. Wala, hindi ko alam kung ano mangyayari sa akin. Maawa ka naman. Bakit gano'n? Huwag ka nang magkikilos pa. Sabi ng doktor, kailangan mong pahinga. Salamat, ha. Si Ruben. Pangako mo sa akin. Hindi mo papabayaan si Ruben. Dolor. Si Ruben. Hindi ikaw ang tunay na ama ni Ruben. Matagal ko nang alam na hindi siya sa akin. Hinihintay ko lang na sabihin mo ang totoo. Patawarin mo ako. Ako sanang patawarin mo. Sa bawat araw na sinasaktan ko ang damdamin mo. Sa tuwing ipaparamdam kong galit ko kay Ruben. Sayang. Sayang at hinihintay kong mangyari ang lahat ng ito. Sayang. Maaaring hindi mo na makita kung paano ako magiging isang tunay na ama kay Ruben. Pangako ko sa'yo, hindi ko siya pababayaan. Pangako yan. Salamat. Maraming salamat.
Ben. Huwag mo itagong yung pag-iyak. Huwag mong iisipin, ha? Malulungkot ako kapag nakita ko umiiyak ka. Hindi naman lahat ng luha sa kalungkutan, hindi ba? Meron din mga luha para sa kaligayahan. Tatandaan mo, Ruben. Sa bawat paglubog ng araw, may pagsikat. Sa bawat sugat, may pag-iilo. Sa bawat kahapon, may bukas na naghihintay. Mawawala ako, pero may iwan ang mga alaala ng kahapon at ngayon ang ating pagsasama, hindi ba? Kapag nalating na ang araw, anak, na hindi mo na ako makikita. Isipin mo lagi na andito lang ako. Kasama mo lagi sa paglaban mo at sa pagbangon. Andito lang ako sa tabi mo. Kahit kailan nandito lang. Huwag mo kalilimutan. Ruben. Umalis ka dyan! Umalis ka dyan! Hindi ka aalis! Umalis ka dyan, ha? Sinabi ng hindi! Umalis ka! Sabi dyan, eh! Hindi ka dapat umalis! Ramon, ano ka ba? Ramon! May sakit lang si Dolor, hindi pa siya mamamatay! Ramon, binabalaan kita! Bakit? Anong gagawin mo? Palalayasin mo ako? Sige, palayasin mo ako! Sa'yo na lahat dyan! Wala na akong pakialam! Mr. Enriquez, anong ginagawa niyo rito? Pwede ako umalis na kayo bago dumating ang itay. Sige na, Mr. Enriquez. Hindi ko na alam gagawin ko. Gulong-gulo na ang isip ko. Isa lang ang dapat mong gawin. Sabihin mo ang totoo. Hindi ako pumatay kay Stella.
Kung hindi ka, sino? That's the whole point. Sino maniniwala may ibang tao ng gabi yun? Nakita ko ba sila? Namukhaan. Huwingan ako ng pruweba. Anong sabihin ko? Sino ipapakita ko? Wala. Hindi mo naiintindihan. Kung hindi ikaw, Ruben, ako o madidiin. Sakdulan ng pagkamakasarili mo. Nasusuka ako. Wala akong kasalanan sa'yo na dapat kong pagbayaran ng ganito. Hindi ko tinatakas si Stella nung gabi niya. Nagkataon lang na nagkita kami. Kung ayaw mong maniwala, wala akong pakialam. Nagsasabi ako ng totoo. Hindi ko inaagaw ang asawa mo. Wala kang hiningi sa akin na hindi ko ibinigay. Wala akong ibinigay sa'yo na binawi ko. Kung sana nag-isip ka. Kung sana nakinig ka kay Stella. Kung hindi ka sana nawalan ng tiwala sa akin bilang kaibigan. Hindi sana tayo hahantong sa ganito. Hindi mo alam kung ilang gabi kong inis. Ang marami sana sa buhay ko. May silbi pa bang pag-iisip mo ngayon? Gusto ko tang tulungan. Wala akong kasalanan. Huwag ka magalit sa akin. Higit akong galit sa sarili ko. Dahil sa maraming taong sinayang ko. Sa walang kwentang taong katulad mo. Mabuting tao si Ruben. Bata pa lang yan. Katukatulong na namin sa paghahanap buhay. At nitong huli, siya na ang umaako ng lahat ng responsibilidad na dapat ay sa akin. Wala siyang hinangad, kundi ang kapakanan ng pamilya. At kahit madalas, kinakapos kami. Wala akong narinig na reklamo galing sa kanya. Katulad nung minsang malapit na magpasko. Nasa elementarya pa lamang si Ruben at si Eloisa noon. Inaabot siya ng gabi sa pagtatabas sa tubuhan, sa kagustuhan niyang makasali sa Christmas party nila sa eskwelahan. Pero nung
makita niyang umiiyak ang kapatid na si Eloisa. Ibinigay niya lahat ang kanyang naiipon. At siya na nagpaiwan. Para lang makapunta yung kapatid sa Christmas party. Kilala ko si Ruben. Hindi niya iintindihin ang sarili. Kundi ang kanyang mga mahal sa buhay. Titiisin niya lahat. Mabigyan lang naman ng kasiyahan ng iba. Ang Julio naman, siyempre, naintindihan namin yon eh. Puro papuri ang tungkol kay Ruben ang marinig namin galing sa dahil anak niyo yun eh. Di ba? Hindi ko anak si Ruben. Ano? Pakiulit mo nga sinabi ninyo. Hindi ko anak si Ruben. Anak siya ni Ramon Enriquez. Sinungaling! Hindi totoo yan! Hindi totoo yan tao ito! Huwag kayong maniwala! Lahat sasabihin niya para makaswerte ng anak niya mamamatay tao! Kumanda ka, Julio! Ididimanda kita! Pareho kayong magmumulong ng anak mo sa bilangguan! Matigas. O ikaw, uy! Ano ba? Hindi ba yan? Hindi para mo. Maganda lalaki ng parang kasama natin, ah. Ano nga maganda gawin dito? Iso ito, Brad, ah. Ruben, ano ba? Parang paper ito. Oh, bebe. Baliwala ka, Borsing. Lambutin mo. Hindi mo pwedeng bawiin ang lahat ng nasabi na sa korte! Mr. Enriquez, you can be charged with perjury and obstruction of justice. Hindi ako papayag na makulong ang sarili kong kapatid. Lalo na't alam ko wala siyang kasalanan. Maliban kay Marge, wala kang ibang kapatid. Kapatid ko siya, ma'am. Kapatid ko si Ruben.
Tama na. Tama na. Tama na. Tama na. Tama na. Talaga siguro ganon. May mga pangyayaring hindi mo ginusto. Pero kailangan mong tanggapin. Kailangan tatagan mo ang dibdib mo. At matuto sa mga nangyari. Para hindi na muling magkamali. Kaya siguro ang higpit-higpit ko sa'yo noon eh. Ayaw kong matulad ka sa akin. Ayaw kong maranasan mo ang pinagdaanan ko. Tama na yung ako na lang. Naiintindihan ko po kayo, Nay. Tatandaan kong lahat ng sinabi niyo. Darating ang araw na may pagmamalaki niyo rin ako. Nay, huwag kayong mag-alala. Kahit anong mangyari, walang magbabago sa amin ni Kuya. Ramon. Salamat, ha? Hindi ako maaaring magtagal. Babalik pa ako sa ospital. Nasabi ko na ang dapat kong sabihin. Wala na akong idadagdag pa. Bakit ngayon lang, Julio? Bakit ngayon lang? Alam kong napakalaki ng pagkakasala ko sa iyo. Sa inyo ni Dolor. Pero ang pagkaitan niyo ko ng karapatan at pagkakataon na magampanan ng aking tungkulin kay Ruben bilang kanyang ama, napakabigat na parusa. Karapatan mo rin ba ang kunin ang hindi sa'yo? Tungkulin mo ba sa matalik mong kaibigan ang sirain ng kanyang buhay? Ni sa panaginip,
Hindi ko naiisip na darating ang araw na isisiwalat ko lahat. Na sa mga labi ko pa manggagaling ang katotohanan. Na matagal ko ng pilit na hindi pinaniniwalaan. Pero nitong mga huling araw, maraming mga pangyayari. Ginawa ko ito. Alang-alang kay Dolor. Dolor. Alam kong walang kapatawaran ang ginawa ko sa iyo. At wala akong karapatang humiling ng kahit ano. Pero nakikiusap ako sa iyo. Iwanan mo ako ng katahimikan. Ang kalayaan ng anak ko ang katahimikan mo, Ramon. Nagpapahinga na ako. Mayor, tinawagan na po namin si Warden. Papayagan daw po namin kayong pumasok. Ngayon lang daw po. Sa susunod hindi na. Dahil bawal po talaga bumisita ng gabi. na nagpunta ka pala kay Dolor at kay Ruben? Bakit? Ipinapangalandakan mo na may anak ka sa labas na hindi lang bastardo, kundi kriminal? Walang iya ka. Magtigil ka! Ang kapal ng mukha. Tama na! Tama na! Ayos ka! Tama na! Tama na! Tama na! Ano ba yan? Tama na sa atin!
Tumigil ka na! Ang tagal mo na akong ginagawang tanga. Pero ito ang pinakamalaking insulto. Asawa mo na ako. Bago mo nakilala si Dolor. Pero si Dolor pa rin ang minahal mo. Anak na natin si Rafi bago nabuo si Ruben. Pero si Ruben pa rin ang kinikilingan mo. Hanggang kailan mo sasaktan ng mga anak mo? Mula ngayon, hindi mo na sila makikita. Ni anino nila, ni hibla ng buhok nila, hindi mo na maaaninag! Makikipagkita ako sa anak ko. Kung gusto ko! Pagkatapos ano, iiwanan mo na kami? Pagbabalik mo kami sa kanya? Pag hindi ka tumigil niyang kangangakak mo, malamang yan ang gawin ko! Ramon, saan ka pupunta? Wala kang pakialam! Ramon! Kuya! Marge! Kuya! Ano nangyari sa'yo, Marge? Ayoko na! Ano ka ba? Marge! Ayoko! Marge, ano nangyari sa'yo? Hindi kita maintindihan! Kuya! Marge! Kuya, si Stella! Kuya, si Stella! Binabalikan niya ako! Kuya, sabihin mo, patawarin na lang ako, Kuya! Kuya, ayoko na! Kuya, ayoko na! Kuya, pagod na ako! Ayoko na! Ayoko na! Hirap na ako. Konting tiis para, Ben. Ang dami-daming gumugulo sa utak ko. Lagi kong naiisip ang inay. Katayuan ko dito. Makakalaya pa ako. Mas ka rin dito. Kailan? Natatakot ako. Pakiramdam ko, nagiging matigas na ang puso ko. Baka maging manhid na ako. Baka tuluyan na akong maniwalang wala nga akong kwentang tao.